kabayan, sa araw nito, para po doon sa mga nagtatanong ukol sa paggamit ng indigenous growing system, narito ang ilang kaalamang batay sa karanasan mismo ng palatuntunang ating alamin. Okay, sa pagpapagawa ng bahay ng mga baboy, kung kayo po ay magsisimula pa lamang, makabubuti na huwag na po ninyong lagyan ng sahig na simento ang bahayan. Sapat ng pikpik ang lupang nasa ilalim po, kabayan. Ito'y lagyan ng may isang piyeng dami ng ipa ng palay. Sa ibang bansa, kabayan, ang gamit ay pinagtabasan ng kahoy o tinatawag nating wood chips. Hindi natin mairerekomenda ang pinong kusot sa dahilang ito ay maaaring hindi po makabuti sa inyong mga alagang hayop. At sa ibang lugar ay makatutulong ang tinatawag po nating laying o tuyong dahon ng saging. May halong pinagtabasan ng damo o kaya'y dayami. Subalit ang pinakamaganda ay ang ipa ng palay, kabayan. Sa dakong inuman ng kulungan, maglaan ng simentadong bahagi na ang lapad ay 1 metro. At ang haba ay depende sa luwang ng kulungan. May isang hollow blocks na taas ang halang para po hindi makapasok o tumapon ng tubig na ilalagay sa nasabing simentadong bahagi ng kulungan. Ito po ay tinatawag na water pool, na kung saan ay inaasahang durumi ang baboy at gagawin itong paliguan. Alam po ninyo, may ugali ang baboy na maglublob sa tubig sa tuwing ito po ay maiinitan. Mainit ang katawan ng baboy dahilan sa tabang taglay po nito. Kaunti lamang po ang tubig, kabayan, hanggang sa may bahagi po ng taas ng talampakan o kaya hanggang tuhod. At papalitan lamang sa tuwing maglilinis sa dakong umaga. Tipid sa trabaho, kuryente, tubig at makakaiwas pa sa stress ang inyong mga alaga, kabayan. Ito po ang tinatawag na indigenous growing system ng Feed Pro. Mula sa ating palatuntunang ating alamin. Yung ating ipinakikita, tulog silang lahat, pare ko. Opo. Ha? Ano ang pahiwatig na ibinibigay sa atin? Ibig lang sabihin po niyan, ang baboy ay relax. Relax. Wala silang, kumbaga, wala silang nararamdamang anuman sa kanilang katawan. Tuyo ang katawan. Tuyo ang katawan, wala silang simptomas ng ubo o sipon o pagbabahin na maaaring maging cause ng pneumonia. Total, hindi naman tayo nakakahiga sa kanilang katabi, no? Opo, opo. Ano ba ang feeling ng isang yobabs na nakahiga dyan sa ganyang ipa? Mainit ba sa katawan niya? Actually, itong ipa mainit po yan. Mainit, okay. Ngayon dahil sa ang environment po rito ay malamig. So, tamang-tama lang po yung ipa para doon sa kanilang katawan. Nagko-compensate naman doon sa kakulangan. Totoo ano, po, ha? totoo po yun. Kaya sila, tingnan mo, andyan sila natutulog na mahimbing. Ayan. Ibig sabihin, kung ang baboy may sakit, makikita mo talaga na hindi siya mapakali. Ibig sabihin, hindi ganyan ang sistema nila. Oo, parang palagay na palagay. Palagay na Parang palagay walang sila. tao sa kanilang paligid. Opo. Kasi pumasok ka sa isang baboyan, pag pumasok ka, nagugulat ang tatakbuhan. Ito sila, relax sila. Relax sila. Okay. Sir, nakita ko mga biik to. When do we start transferring the piglets from the inahin? Hindi ba pwedeng pagkapanganak ng inahin, lagay na sila dyan? Wag po muna natin Wag gawin muna. yun. Okay, Kasi, wag muna. Oo, Okay. wag muna natin gawin yun. Pero pwede po nating dahan-dahanin o gradual ang pamamaraan. Halimbawa, after 15 days na sila ay pinanganak, Okay. so merong naka-build up na sila ng resistensya sa katawan, pati yung immune system nila medyo okay na. Medyo malakas na. Malakas na sila. So, pwede na natin sanayin papunta-punta sa mga ganitong Gapang-gapang muna sila doon. Tapos Okay. babalik sila uli doon sa kanilang inahin para dumede. So, after winning, doon na tayo So, after 40-45 days, pwede na sila. 30 days is 30 days, pagka hindi na sumususo. Opo, Okay. opo. Kapag ka naririyan na sila, kinakailangan ba gradual ang paglilipat aside from the fact na nililipat natin sila after 15 days, araw-araw ba pwede natin ilagay sila ron? Okay, pwede natin gawin yun. Pagkatapos after 30 days, i-full na natin na talagang dito na sila naka-confine. Magagalit sa atin yung mga nag-aalaga sa una, pare. Bakit po? Kasi araw-araw maglilipat sila. No? Hindi naman. Kasi mayroon po tayong pamamaraan. Halimbawa, nandito yung farrowing crate sa tabi lang,
buksan nyo lang ito, so malaya silang makakapasok at makakabalik sa inahin. Okay, at saka masisihan sila kasi yung mga alaga nila hindi malungkot, di Opo, ba? totoo yan. Okay. Napansin natin na pag dumudumi sila, pumupunta sila. Gano'ng karaming tubig ba ilalagay natin? Ganun lang. Actually, kulang pa nga yan eh. Pero Pwede na. pwedeng gawin yan, pero pwede nating hanggang sa tuhod lang nila. Pwede yan. Tsaka doon sila jumijingle at tsaka doon sila dumurumi. No? Opo, opo. Ayun, ayan, pinakita naman. No? Talagang nagpapakitang gilas yung mga biik. Napansin Okay. nyo kanina na pagdating natin, nagpunta sila. Yan, Puntahan sila. dumudumi siya. Oh, tingnan mo. Oo, nandun sila. Hindi sila pupunta rito. Opo. So definitely, kakaunti lang ang duming napupunta rito. Opo. Kabayan, gumamit po kayo ng Feed Pro, pakain para sa mga alagang baboy sa dahilang ito ay makatutulong sa pagpapalaki ng inyong mga alagain. Mula sa booster feeds hanggang sa finisher. Alam po ninyo sa Feed Pro, dahilan sa walang antibiotiko, ang laman ay natural, kabayan. Extension service mula sa palatuntunan, ating alamin.